Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po'y magtaas ang ating makamay. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon para po sa ating pakikinig po ng salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala, makapangyarihan namin Diyos sa mabanal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Aming taos-pusong pasasalamat ang aming pagpupuri sa iyong dakila, banal at makapangyarihang pangalan na sa araw na ito, mahal na Panginoon, kami o Diyos ay narito, puspos ng biyaya, pagpapala, kagalakan, mahal na Panginoon, nag-uumapaw ang aming pasasalamat sa iyong gabay patnubay sa bawat yugto ng aming panambahan mula sa aming pagpupuri, mga patutuo, aming napakinggan, mga awitin ng mga beloved choir sa mga anak mo nagbigay at nagkalob sa dakila mong gawain. Higisala sa iyong napakatamis sa presensya na ipinadama sa amin pong lahat. At narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mo salita, bago ang lahat. Kahabagan mo kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa leading prayer ng aming beloved honorable pastor, langisan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang mga banal mo salita sa mga sandaling ito. At sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ng lahat ng mga pag-anilangan, lahat ng mga gawa ng kaaway at mga hadlang, kasawat from us, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga sandali pong ito ay nagpapabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas po na pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo rin po ay nagpapaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved honorable pastor, evangelist Waldis Rod Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family. Now we cherish and remember the blessed memories and teachings ng ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Linus Almeda. Sa lahat po, mga beloved brethren, mga minamahal throughout Luzon, Visayas at Mindanao, mag-isa iba't ibang panig po ng ibang bansa na abot ng ating banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa dango ito ng Pampanga, mga beloved choir members, co-workers, co-preachers, sa mga beloved visitors po. Welcome po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lubos tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga minamahal, sa araw na ito, first Sunday of the month of January, maminamal 2024. Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang araw-araw na pag-iingat sa ating pong lahat, sa kalakasan na ating taglay, mga minamahal. Lahat po tayo nagagalak sa mahal na Panginoon. Amen? Sumigaw po ang lahat ng mga pinagpala ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo ay mag-aral ng salita ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang second book of Corinthians, chapter 5, verse 17. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5 at ang talata ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ating paksa ngayong araw na ito, New Life in Christ. Bagong buhay, maminamahal na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Bible, if any man be in Christ. So, yung bagong buhay, maminamahal, nasa mahal na Panginoong Yesus, natin makakamtan po yan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are become pass away. Behold, all things are become new. So mga minamahal, every New Year po, lahat po ng tao, mga minamahal, may magagandang goal, may magagandang gustong gawin po sa buhay, may magagandang mga plano na gusto nilang pagbutihin pa. Ngunit, pag ikaw ay Kristyano, isang mananampalataya ka ng mahal na Panginoon, tayo na mga binago ng mahal na Panginoon, every New Year, mga minamahal, hindi nawawala yung pagbabago na bigay ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Kundi, kung paano tayo binago ng mahal na Panginoon, nananatili po yan. Ito po'y namamalagi at lalo pa natin, mga minamahal, pinagbubuti. Sapagkat ang nagbago sa atin,
nung tayo'y wala pa sa mahal na Panginoon, buhay makasalanan ang buhay natin. Ang kaligayahan natin ay sa sanlibutan. Lalo na po ngayon, araw ng Sunday. Yung iba nandun po sa mga barkada nila, sa mga kaibigan nila, maghapon yan, maminamahal. Ang iba ay nasa sinihan. Ang iba ay nasa mga kalayawan ng sanlibutan. Pero ang mga anak ng ating dakilang Diyos, narito po tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, sumasamba at nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So, pag bago, alam natin, minamahal, malinis ang bagay na bago. Amen. Amen. Wala pang gasgas, walang galos, dahil new, bago siya. Pag old, mga minamahal, alam natin na nagamit na po yun, mga minamahal. Kaya ang buhay natin sa harap ng ating mahal na Panginoon, from old, yun po yung sinful life natin bago natin makilala ang mahal na Panginoon. And today, as believer that believe the gospel of our loving God, mga minamahal, in the presence of the Lord, we are His chosen children. Tayo yung mga piniling mga anak ng mahal na Panginoon. Kaya inalis tayo ng mahal na Panginoon doon sa ating karumihan. Inalis tayo ng mahal na Panginoon doon sa ating makasalanang buhay. At tayo pong lahat ay totoong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam nyo, mga minamahal, kanina habang kumikilos ang presence ng mahal na Panginoon, lahat po tayo, siguro naramdaman nating lahat 100% ang presence ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo umiyak sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. At habang nakataas ang ating mga kamay, pinapupurihan natin ang Diyos na nagpala sa atin, na nagbago ng ating buhay. Pinagpala po ng bawat isa na kumikilala sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi mga minamahal ng next verse? Luke chapter 5, verse 36, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5, versikulo 36. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga, walang taong pimila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma sa ibang para ay sisirain ang bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating dakilang Diyos. Sa panahon ng ating mahal na Panginoon, nagbigay po siya ng isang parable. Sabi po ng talatang ito, sa verse 36, chapter 5, book of Luke, and spake also unto a parable unto them, no man putteth a piece of a new garment upon an old, if otherwise, then both the new make it a rent, and the piece that was taken out of the new agreed not with the old. So mga minamahal, ang isang bagay na alam nating bago, mga minamahal, hindi mo tatagpian nung luma. Amen? 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 Everybody shout, praise the Lord. Bumili ka ng bagong damit, mga minamahal. Alam mo na yung binili mong bagong damit, bago mo bilhin yan, kailangan sukat na sukat sa'yo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So alam mo mga minamahal, na yung damit na yan, sukat-sukatin mo man mga minamahal, talagang convince ka na bibilhin mo, mga minamahal, dahil bago. At yung mga bagay, mga minamahal, na alam mo ng luma, minsan mga minamahal, yung iba itinatabi na lang, hindi na ginagamit, iba nilalagay pa nga sa baol. Dahil gusto nilang isuot yung bago. Tama po? Amen? Pero bless tayo ng mahal na Panginoon dahil nung araw, wala pa tayong maisuot. Gusto nating bumili ng bago, laging luma ang ating naisusuot. Ngayon, pinagpala na po tayo ng mahal na Panginoon. Pag may gusto kang bibilhin, pinobide na po ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Pinagpala po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. But that new cloth or new garment, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, if it represent, mga minamahal,
the cloth of righteousness. So, pagiging Kristiyano po pala, pagiging mananampalataya na mahal na Panginoon, nung ikaw ay wala pa sa mahal na Panginoon, ang nakasuot sa atin ay balabal ng kasalanan. The garment of sin. Araw-araw tayong nabubuhay. Gumagalaw ang panahon, mga minamahal. Tayo'y malayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam na kailangan palang iwanan natin ang bisyo, iwanan pala natin ang makasalanang buhay, kinakailangan pala natin ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kapag nasa puso mo, titira ang ating mahal na Panginoon. So babaguhin ka ng mahal na Panginoon completely and 100%. Everybody shout, praise the Lord. Yung dating mga ama ng tahanan, ang bisyo nila, magsugal, mga minamahal, gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, mga minamahal, sa paglalasing, nandun sila. Sa mga barkada nila, buhay sanlibutan, walang takot sa mahal na Panginoon. Ngayon, nandito po sila, umiiyak sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil binago na ng ating mahal na Panginoon. Amen? And dati mga minamahal, yung mga ina ng tahanan, sabi nga, madalas na nag-aaway, nakikipag-away. Hindi patatalo. Ngunit dito, sa gawain ng mahal na Panginoon, binigyan ng pusong mapagkukumbaba ng mahal na Panginoon. A tender heart. Amen? Binago na ng mahal na Panginoon tayo. Hindi na po natin binabalikan, mga minamahal, yung buhay na pinanggalingan po natin. Kung paano tayong inayos na ng mahal na Panginoon. Nilinis na po tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag na po nating paulit-ulit balikan yung buhay natin sa nakaraan. Amen. Our past has already been forgiven by our loving God. Ang ating nakaraan, nung ating lapitan ng mahal na Panginoon, nang tayo magsisi sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Gaano man ang ating karumihan, gaano man ating kasalanan, tinakpan na po ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang banal na dugo. Nilinis tayo ng mahal na Panginoon. Kasi kung gusto nating pumasok sa langit at magmana ng buhay na walang hanggan, dapat dito sa lupa, nakaredy tayo. Amen? Kung gusto mo ng langit, pero hindi ka nagbabago, ang langit ay magiging pangarap lang. Pero kung dito sa lupa, nagbago ka, naging kaligayahan mo ang maglingkod sa Diyos, naging kaligayahan mo ang presensya ng mahal na Panginoon, magbasa ng Biblia, manalangin araw-araw, iwanan ang mga kasalanan mong buhay, tiyak, ikaw ay magiging tagapagmana ng totoong langit, na hindi pangarap lamang, kundi langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, tayo na mga binago ng ating mahal na Panginoon, our mind is being transformed. Nag-iiba ang ating pag-iisip. Hindi katulad ng pag-iisip ng sanlibutan. Ang sabi ng Romans 12, verse 2, mga minamahal, praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 12 at ang talata ay 2. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw pala'y binago na ng totoo ng mahal na Panginoon, yung pagbabago kasi, maminamahal, nakikita yan sa ginagawa mo. Pag ikaw ay nag-iisa, maminamahal, walang nakakakita sa'yo, nakikita ng mahal na Panginoon sa laman ng isip mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So yung pag-iisip natin, mga minamahal, dati pag wala ka pa sa mahal na Panginoon, marumi, hindi maganda ang pag-iisip mo. Laban sa iyong kapwa o laban sa kanino mang nakikita mo, laging may hindi maganda sa pag-iisip mo. Dahil hindi pa nabago yung laman ng isip mo, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, our mind must be renewed and be transformed, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God.
Para mapatunayan mo, mga minamahal, sa buhay mo, ano ba yung bagay na malulugod ng Diyos? Ano yung kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon? Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nakalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon na gumawa ka ng matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Gumawa ka ng bagay, mga minamahal, na nalalaman mo sa puso mo, sa isip mo, mga minamahal, ang kabutihan, ang kagandahang loob, mga minamahal. Habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, habang taglay mo ang lakas na galing sa ating mahal na Panginoon, igugol mo ang nalalabing panahon mo para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, huwag kayong mahihiyang magdala ng banal na kasulatan. Amen? Amen? Huwag kayong mga minamahal, mahihiya pagka may mga kasamahan kayo sa mga opisina, sa inyong mga trabaho, nakikita kayo na nanalangin. Huwag kayong mahihiya. Ikarangal natin na tayo'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Paminamahal. Kung nung hindi pa natin nakilala ang mahal na Panginoon, tayo ay gumagawa ng kasalanan, hindi tayo nahihiyang gumawa ng kasalanan. Di ba? Pag wala ka pa sa mahal na Panginoon, gawa ka lang ng gawa ng kasalanan. Pero nalaman natin sa salita ng Diyos na kung ano ang tinanim natin, yan po ang ating aanihin. Kung nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Ngunit kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan at pagpapala na nagmumula sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi, mga minamahal, ng banal na kasulatan? Colossians 3, verse 1 hanggang verse 10. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng Taga-Kulusas, versikulo 3, kapitulo 1 hanggang 10. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa 6, ito po ang sinasabi, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga bagay na ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. 9. Huwag kayong mga bulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkataoy, pati ng kanyang mga gawa. 10. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, yamang hinubad na po natin ang ating makasalanang pagkatao, makasalanang buhay noon. Bilang mga totoong mga anak ng ating dakilang Diyos na mga binago ng ating mahal na Panginoon. Ilang percent ba ang pagbabago sa buhay natin ngayon? Amen. Nais ang mahal na Panginoon, 100% na pagbabago sa buhay ng lahat ng mga anak ng Diyos. Dahil kapag ikaw, mga minamahal, ay naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, 5 years ka na, 10 years, 15 years, pero hindi ka pa rin nagbabago, mga minamahal. Nananatili pa rin sa iyo, mga minamahal, yung dati mong asal, yung dati mong ugali. Nung tayo ay kumilala sa ating mahal na Panginoon, binago tayo ng mahal na Panginoon.
Inalis niya tayo, mga minamahal, sa buhay makasalanan. Dapat hindi po tayo nananatili dyan, mga minamahal, sa buhay makasalanan. Sapagat tayo nilinisan ng ating mahal na Panginoon sa ating karumihan, inalis na tayo ng mahal na Panginoon. Binago tayong lubos ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Kung ngayon, 5 years ka na sa mahal na Panginoon, 10 years, 15 years ka nang naglilingkod sa Diyos, at hindi mo na binalikan ang iyong makasalanang pamumuhay. Hindi mo na binalikan ang iyong dati-rati mga minamahal, mga bisyo. Hindi mo na binalikan ang buhay makasalanan. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Nag-iingat ka sa bawat sinasalita mo. Nag-iingat ka sa bawat iniisip mo. Sa lahat ng bagay ay nagiging maingat ka sapagat gusto ng ating dakilang Diyos na ang bawat ginagawa natin magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon. Set your mind not on things below, but on things above. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, di ba pag bagay na marumi, malinis, pag pinaghahalo mo, mga minamahal, mas lumalamang yung marumi. Natatakpan yung malinis. So dapat hindi mo siya paghaluin. Ang malinis ay malinis, ang marumi ay marumi. Sa harap ng ating mahal na Panginoon, wala na tayong pag-asa noon eh. Naghahanap tayo ng kaligayahan, naghahanap tayo ng kapayapaan. Mahal na Panginoon, tapusin mo ang paghihirap ko sa kasalanan. Mahal na Panginoon, tapusin mo ang paghihirap ko sa karamdaman, sa problema. Nang tayo tumawag sa ating mabait na Diyos, dininig ng mahal na Panginoon ng ating mga panalangin. Amen. Karamihan sa napapakinggan natin, naririnig natin sa ating mga beloved brethren, ang sarap maglingkod sa Diyos. Bakit? Dahil ang bawat isa ay totoong binago na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag-araw ng gawain, ang ating sinasamba ay makapangyarihang Diyos. Kaya kapag ikaw ay sumasamba sa mahal na Panginoon, magbigay karangalan ka sa Diyos na sa iyo ay nagpala. Seryosohin mo ang bawat oras na nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa pagkikinig ng salita ng Diyos, makinig ka ng gusto, mga minamahal. Sa pagsamba sa mahal na Panginoon, dapat itaas mo ang kamay mo. Maramdaman mo ang presensya ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, yung mga hindi nagpahalaga sa pagsamba sa mahal na Panginoon, lalo sa pagkikinig ng salita ng Diyos, walang paglago ang kanilang espiritual. Ngunit yung mga nagpahalaga, sinsirong nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, katulad ng panahon ng ating mahal na Panginoon, ang sinsirong pakikinig na Maria, ang sabi ng mahal na Panginoon, ito'y hindi aalisin sa Kanya. Mananatili yan. Kaya kapag ikaw ay binago na ng mahal na Panginoon, iba na po yung gusto natin. Iba na po yung nais mong gawin. The things that we are doing before, we do it no more. Yung mga bagay na ginagawa natin noon, hindi na natin ginagawa ngayon. Dahil may takot tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Galatians 2:20. Basahin na lang sa inyong mga bahay, mga minamahal. Ako'y napako ng kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na tayo nabubuhay, mga minamahal, sa ating sarili. Ang ating sarili ay nagtataglay po ito, mga minamahal. Minsan ng kahinaan. Minsan marupok, minsan nasasaktan, minsan natitisod. Kapag ikaw ay nabubuhay na sa presensya ng mahal na Panginoon, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, matatag na at matibay ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen? Hindi mo laging tinitingnan yung negative. Kasi yung iba mga kapatiran, nakikita lang nila yung negative eh.
Dapat makita natin yung magagandang bagay, yung mga positive, yung mga magandang nangyayari sa church. Makita natin yung magagandang bagay na ginagawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Dahil yung evil spirit, pagala-gala lang yan, mga minamahal. Naghahanap lagi ng kanyang mabibiktima. Kaya, hindi naman masamang pumili. Pero kung tatabihan mo ay medyo alanganing Kristiyano, alanganing mananampalataya, mas tumabi ka na doon sa mga maiinit na Kristiyano. Mas tabihan mo na, mga minamahal, yung mga Kristiyano, ang gagawin lang buong araw na sa gawain ay magpuri, sumamba sa ating mahal na Panginoon, na sila'y nakatuon lamang sa ating dakilang Diyos. Kaya kapag uuwi ka, masaya. Mapayapa ang puso't isipan mo, sapagkat nalalaman mo sa puso mo, sa isip mo, sa araw na ikaw'y sumamba sa Diyos, totoong ipinaabot mo sa mahal na Panginoon ang pinakamataas mong pasasalamat sa Kanya. The Lord put a new song in our heart. Na dati hindi tayo umaawit sa mahal na Panginoon. Awitin natin sa libutan. Ngunit ang ating makilalang mahal na Panginoon, ibinigay ng mahal na Panginoon ang awit para sa puso natin. Pansinin natin habang nagpupuri tayo. Naunawaan natin ang bawat inaawit natin sa mahal na Panginoon. Saan man tayo naroroon, mga minamahal, kapag sinimulan na po nating umawit sa Diyos, magpuri sa ating mahal na Panginoon, naiibsan ang ating problema, mga minamahal. Yung iba mga kapatiran nasa ibang bansa, sabik sila sa kanilang pamilya, mga minamahal. Minsan nakakaranas sila ng homesick, nangungulila sa kanilang pamilya. Ngunit kapag nagpuri na sa ating mabait na Diyos, napupuno ka na ng puso na nag-uumapo na kagalakan, sapagat ang buhay natin na dati-rati, hindi yun ang gusto natin. Ngunit ngayon, minamahal natin ang ating pasasalamat, pagpupuri sa ating mabait na Diyos. Siya na sa ating nagpala, mga minamahal. Sabi ng Psalms 40 verse 3, mga minamahal, last verse natin, Ephesians 5 verse 27. Ito pong sinasabi sa mga awit. Kabanatang 40 at ang talata ay 3. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig. Sa makatuwid bagay papuri sa aming Diyos. Amen. Marami ang mga kakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. The Lord has put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Amen. Amen. Lubos tayong pinagpala ng mahal na Panginoon dahil sa panalangin, pagsasakripisyo, pangangaral at pagtuturo ng buong katotohanan ng ating beloved parents in the Lord. Our beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildes Estrada Almeda. Our beloved Honorable Assistant Pastor, Linus Almeda, beloved Almeda children. Paminamahal. Noon hindi tayo marunong magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Hindi natin alam gaano kahalaga ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ngunit nang tayo'y namalagi, nanatili at nagpatuloy maglingkod sa Diyos, naunawaan natin, makapangyarihan ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag nasa panganib ka, tatawag ka sa mahal na Panginoon, iingatan ka ng ating mabait na Diyos. Pag may magtatangka sa iyo ng masama, mga minamahal, sa iyong pagtawag sa mahal na Panginoon, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung langit, mga minamahal, ang langit ay nananatili, naghihintay para sa mga totoong mga anak ng mahal na Panginoon. Paano natin matitiyak na tayo'y paroroon sa langit? Maminamahal, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iwanan ng buhay makasalanan. Maglingkod ng tapat, totoo sa ating mahal na Panginoon. At itong pagpupuring ginagawa po natin, mga minamahal, mahabang pagpupuri sa Diyos. Sapagat doon sa langit, mga minamahal, endless praising and worship to the true God. Amen? Wala na katapusan. Kaya dito, mga minamahal, dapat sa pagpupuri, hindi ka naiinip. Dapat sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka nanlalata. Dapat masigla kang nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Umaawit ka sa ating mahal na Panginoon para yung mga evil spirit, madadrive out. Pero kung nasa gawain ka na ng mahal na Panginoon,
Hindi ka nagpuri ng maayos. Mga minamahal, yung mga tumatakas sa masamang espiritu, mga minamahal, may tendency sa iyo yun mapunta. Ngunit kapag ikaw ay nagpuri sa mahal na Panginoon, lalayas ang lahat ng masamang espiritu, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po, yung galit, yung sama ng loob, yung hinanakit, evil spirit po yun. Kaya pag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, hindi mo mapil ang presence ng mabait na Diyos. Bakit po? Kasi po may hatred, may galit, may sama ng loob. Pero pag na-release yan, na-drive out, na-cast out yan, mga minamahal, hindi mo na makikita yung negative. Hindi mo makikita yung sakit na idinulot sa iyo, mga minamahal ng taong nakasakit sa iyo. Ang makikita mo ay ang Diyos na nagpatawad sa iyo. Ang makikita natin, mga minamahal, ay yung grasya ng Diyos. Yung biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo? Tayong lahat ay maruming basahan. Tayong lahat ay hindi karapat-dapat. Ngunit tayo minahal, inibig ng mahal na Panginoon. Pati ang langit iniiwan niya upang tayong lahat ay sagipin, upang tayo maligtas, upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, a perfect church without spot, without blemish and wrinkles will be brought into heaven. Sabi ng Ephesians 5 verse 27, tayong lahat ng mga tinawag ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dinala tayo ng ating mabait na Diyos sa kanyang tunay na iglesia. The true church in our time, we are being blessed by the Lord. Dahil sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, dito tayong lahat binago at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang Diyos na nagpala po sa atin, siya po ay Diyos na darating sa takdang panahon. The coming of the Lord is near and we need to prepare. Prepare our heart, our mind, and our soul. Kinakailangan iharap nating may malinis na hangarin ng ating mga puso. May malinis tayong pag-iisip. Ang ating hangarin ay mga bagay na nakalulugod sa harap ng mahal na Panginoon. Salamatan natin ang ating mabait na Diyos dahil mula nang siya ating makilala, siya ang Diyos na nagbago, nag-ayos ng ating mga buhay. Hallelujah. How great the word. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, bisita, lumapit kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Mahalaga na kayo maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ating tinatawagan bilang ka-preacher, Brother Romeo, para sa ating altar call. Lubos na maisip, ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di man lalamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsabay, inaawit ko sa iyo. Dakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka
kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Sa mga minamahal, sa oras na ito, alalahanin po natin ang ginawang kabutihan kadakilan ng ating mabay na Diyos. 2,000 nakakaraan. Inialan niya ang kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na wala hanggan. Ganong kabuti, kadakilan, kabait ang ating Diyos na nakilala, pinaglilingkuran sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Hallelujah! Ating pong sama-sama ipaabot ang ating pagpupuri pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Dakila ang Diyos! Dakila ang Diyos sa ating dakila na pinaglilingkuran sa gawain na ito. Hallelujah! Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.